Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kaibigan na si Mr. Jovenal Narcisse. Alam niyo, nung ako'y nag-birthday, noong May 17, nagpunta ako sa aking probinsya. Ito yung Ilocos Norte. At ako ay nag-celebrate ng aking 72nd birthday sa aking beach resort doon sa Pasukin, Ilocos Norte. Sinasabi ko na lang beach resort dahil meron naman struktura doon pero hindi pa kami pwedeng kumuha i-open to business dahil wala pa kaming kinukuha ang business permit para doon sa beach resort namin. At yung beach resort na yon ay may mga kwarto, pwede kang matulog, pwede kang mag-camping, meron din malaking bahay doon na pinatayo ng aking kapatid na babae at doon siya nakatira. Pero hindi pa kami kumukuha at ino-open for business. Ginagamit lang namin na ito ay for family gatherings. Kaya nga nagkaroon ng aming third generation reunion dahil itong schedule na ito na third generation ng Narcisse Clan na reunion supposed to be noong 2020 pero inabot tayo ng COVID-19 kaya hindi natuloy yung selebrasyon ng aming third generation Narcisse Clan reunion. At nagkataon naman na 72nd birthday celebration ko. Kaya pinagsama na lang namin yung celebration ng third generation. Ito po yung mga magpipinsan. Kasi ang first generation po yung nanay at saka tatay ng aming tatay sa father side. Ngayon, ang second generation ay yung aming tatay. Kami naman, ibig ko sabihin, ang first generation pala, yung mga tatay namin, tapos kami mga anak, second generation, at saka, mali pala, correction. Yung first generation, yung tatay ng tatay ko, second generation, yung aming tatay, at tapos kami na po ang third generation. Kami yung mga magpipinsan. Kasi yung Narcisse Clan, 12 silang magkakapatid. Isang dosena sila. Hindi ko na alam kung ilan lalaki at saka ilan babae. Pero yun ang panahon na nagkita-kita kami. At alam nyo naman, yung last time na nagkita-kita kami nung namatay ang aking tatay noong January of 2008. At since then, hindi na kami nagkikita-kita. And then after 16 years, ngayon lang kami nagkikita uli. At nakita ko rin yung mga pinsan ko na nag-ibang bansa, doon na sila nanirahan at nagkaroon ng kanilang mga pamilya. At ito ay magandang pagkakataon na kami ay nagkita-kita at masaya naman po at nagkaroon kami ng programa, meron kaming misa dahil meron kaming pamangkin na isang pare at ayun, maganda, masaya, meron kaming salo-salo, meron kaming lechon na kasama sa aming menu at kami ay nagkaroon ng yung nga sinabi ko programa, kainan, sayawan, kantahan at kwentuhan at napabigyan naman ako ng pagkakataon na magsalita sa aking mga pinsan at sinabi ko sa kanila kung anong nangyayari sa buhay ko at yung nga sinabi ko sa kanila, advice ko sa kanila na dapat ingatan nila ang kanilang kalusugan, mag-exercise, kumpleto ang tulog, mag-travel at saka mag-iisip ng positive vibes palagi. At alam niyo nung ako'y nandoon, isang purpose ko rin kung bakit ako nagpunta doon after 1 month ay tinignan ko uli yung mga ari-arian namin dahil ito yung mga ari-arian na binili ng aking ina nung siya ay buhay pa at karamihan ito mga ari-arian na ito, real estate po ito mga ito, ay pinamana sa akin. Yung beach na pinagkaroon ng salo-salo namin, sa akin po yun at masaya ako at ginawa ng aking kapatid. In-extend niya yung fence dahil nakapag-apply na po kami sa DNR na i-extend namin yung property hanggang doon sa daan na ginagawa.
At pinayagan naman ang aming kahilingan, kaya ang ginawa ng kapatid ko ay in-extend niya yung fence, katulad doon sa kapitbahay namin na in-extend din ang kanyang fence. Kaya in-inspect ko doon at kinunan ko ng video. At isang property naman ang isa pang in-inspection ko. Ito ay property na binili ng nanay ko, pero ito ay ginawan ko ng magandang fence nung ako ay nasa active service pa. At yung fence na yun ay sinet ko yung boundaries nung yung property na yon, at ang area, land area ng property na yon ay 2,500 square meters. At ang presyo ngayon doon umaabot na ng 2,500 pesos per square meter. Kaya kung gusto namin ipagbili, malalaman natin. At dahil dito, at trabaho naman ng aking kapatid ng kanyang land title, meron na siyang land title. Dati kasi, ang akala namin nung buhay pa ng nanay ko ay 5,000 square meters yon, at umabot pa nga ng 7,000. Pero nung pinasurvey namin, lumalabas na 2,500 lang pala yung nabili ng nanay ko, at yung kabila ay may nagmamay-ari. At nung ako'y nasa aktibo sa service, nagdala ako ng mga sundalo doon, kasama ng isang pamangkin ko na opisyal na nakapag-asawa ng isang pamangkin ko na Tagalawag, at siya nag-supervise doon, at nilagyan ng barbed wire at saka konkreto ng mga poste, at na-establish yung boundaries ng ari-arian na yon. At ito ay malapit sa sentro ng Lawag. Aabutin lang ng mga 2.5 kilometro at malapit sa Bacara Road. Itong Bacara Road na ito ang malapit sa yung ari-arian ko, at 1 kilometro lang ang layo. At merong isa pang ginagawang bypass road doon sa likod, at umaabot din ng mga at least 500 meters ang layo. Kaya maganda yung future ng area na yon. At yung area na yon ay nasa hill, nasa side ng hill. At binidyo ko yung property ko na yon, at makikita nyo dito sa video na ito kung gaano kalaki ang ari-arian na nabili ng nanay ko. At ito ay meron ng titulo. At ang plano ko ngayon ay magdala ng mga trabahador at makiyosat para may swelduhan, para linisin yung area na yon, para at least mataniman ng magagandang damo at malinis, at para makita kung gaano talaga kalaki yung property na yon. At ito po ay ginawa ko nung ako'y nagpunta sa Lawag. At yun lang muna ang aking ibabalita sa inyo. At salamat sa panood at pagdinig sa aking mensahe dito. At yan po, to keep me busy sa aking ginagawa, ay ito na lang ginagawa ko. Binibisita ko yung mga ari-arian ng aking mga parientes o yung mother ko at saka father ko. Meron din po kaming ari-arian sa father side, at ito ay binibenta rin ng aking kapatid nandito sa may banda ng La Union, probinsya ng La Union. At ito ay malaki din, halos 1 hektarya din yung lupain na yon, at meron ng siguradong bibili, dahil ito ay isang pinsan din namin na nasa Amerika, at gusto niya maging isang resort din yung lugar na yon sa aming lugar sa La Union. So yun lang muna ang ibabalita ko sa inyo lahat. Sana tuloy-tuloy ang pag-subscribe nyo dito sa YouTube channel na ito. At kung meron kayong gustong ipahiwatig o gusto nyong malaman na pwede kong i-discuss ito sa YouTube channel, sumunod lang kayo sa comment section, at dali-dali ko pong sasagutin at gagawa natin ng YouTube content dito sa aking channel na ito. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye!